Hello Cancer, ang pagbasang ito ay para sa lahat. Alamin natin ang iyong near past, present, and near future. Okay, one more. Okay, Cancer, ipinapakita dito sa iyong near past ang mga pagtatapos o cycle ng iyong buhay. Marahil yung iba sa inyo nakaramdam ng disappointment dahil hindi natupad o natapos ang iyong mga pinapangarap. Maaaring yung mga pinlano mo, yung mga binalak mo ay nauwi o napunta sa walang kabuluhan sa nangyari. Maaaring ito ay kinuha mo sa madaliang paraan. Maaaring ikaw ay na-stuck sa isang sitwasyon. Nagkaroon ka ng problema na maaaring doon mo lahat ipinokos ang iyong sarili, ang iyong oras. Maaaring ang nararamdaman mo ngayon ay panghihinayang, Cancer. Nag-focus ka sa mga bigat ng iyong naging problema. Para gumaan ang iyong pakiramdam dahil sa mga nangyari, acceptance, Cancer. Nakikita rin dito yung mga pagkabigo sa relasyon, mga nasayang na relasyon. Sa mga naghihintay ng closure sa isang relasyon, mag-focus ka na lang sa ibang bagay. Ang taong hindi nanghinayang sa iyo ay wag mo nang panghinayangan. Nakikita naman dito na tutulungan ka ng universe para ikaw ay makapag-move on. Dahil dyan dagdagan mo pa ang iyong pananalig, humingi ka ng guide para sa iyong paggaling, para ikaw ay 100% na makapag-move on na. At sinasabi din dito, Cancer, sa susunod, kailangan mo munang pag-isipan ang paggastos ngayong taong ito, kumbaga ang iyong assignment kung paano mo patitibayin ang seguridad ng iyong pinansyal. At isa sa mga magandang balita na natanggap ay ang mga kontrata. Maaring ito ay kontrata sa kasal, maaring ito ay kontrata sa iyong trabaho o sa ina-applyan mong trabaho. Yung iba sa inyo nakikita rin dito na masyadong nakatuon kayo sa mga material na bagay, Cancer. Marami kang hinangad na mga material na bagay. Nagkaroon din yung iba sa inyo, Cancer, na mga usapin about sa pera. Ito marahil ay sa trabaho mo, Cancer. Maring ikaw ay nanimbang o pumili sa iyong sitwasyon o nahirapan kang magdesisyon. Involved dito ang isang may edad na babae. Ilan lamang iyan sa mga nilalaman ng iyong recent past. At dahil dyan mapunta naman tayo sa iyong present na sitwasyon, nandito ang 7 of Fire. Depende sa iyong paniniwala kung paano mo tingnan ang isang bagay, depende sa iyong gagawing desisyon ang mga mangyayari. Pansamantala nakikita naman dito na maayos ang iyong plano. Kumbaga nasa tamang timing ka, Cancer. Pero sinasabi dito, mag-ingat ka dahil marami ang maaaring mainggit sa iyo. Maging matalino ka sa pakikipaglaban ng iyong plano. Maging matalino ka sa pakikipaglaban sa mga challenges na darating o sa iyong present na sitwasyon. Yung iba sa inyo nakikita dito na hindi masaya sa mga nangyayari. Nakikita ang kalungkutan. Maaaring ito ay relasyon mo sa iyong person, relasyon mo sa iyong kaibigan, relasyon mo sa iyong pamilya. Nakikita dito na ikaw ay balisa, nagigilty. May mga bagay kang pinagsisisihan, kaya patuloy ang mga sikreto. Maaaring magkabaliktad, kung hindi ikaw ito, maaaring ito ang iyong person. O maaaring yung ibang tao, ito yung nararamdaman about sa iyo. Maaaring nakakaranas ka ng anxiety. The Chariot. Maaaring yung iba sa inyo ay nakakaranas ng abuso, nabubuli. Hirap ng kalooban ay nakikita. Anxiety disorder, hormonal issue, mga challenges sa relasyon. Para sa mga single, maaaring naapektuhan ka pa rin ng iyong nararamdaman sa iyong nakalipas na relasyon. Maaaring ikaw ay nagsisisi. Kung maaaring maibalik lang ang nakaraan, marami kang gustong baguhin. Nasayang na hindi na maibabalik ang nakaraan, Cancer. Kaya ibaling mo na lamang sa ibang bagay para ikaw ay malibang. Yun din ang sinabi dito sa iyong nakaraan. Maging lesson sa iyo ang mga nangyari.
Maging positive lamang para bumalik ang pagiging masigla. At maaaring yung iba sa inyo hanggang ngayon nakakarinig pa rin o dinadamdam mo pa rin ang mga chismis about sa iyo. Pag-aralan mong mabuti ang iyong nagiging emosyon. Hindi matatapos ang isang problema kung hindi mo ito haharapin. Humanap ng paraan para mag-work at mag-focus na solusyonan ang mga problema. Para magtagumpay sa relasyon, kailangan ng balanse sa puso at sa isipan, Cancer. At para sa mga single, huwag mag-alala. Mabas ang The Chariot para ma-overcome mo na ang pain sa iyong nakaraan para makapag-move forward ka na sa iyong buhay. You need to pay attention to balancing your work and personal life, Cancer. Kailangan mo ng sapat na oras para sa iyong sarili, para sa iyong karir. Dahil ang karir ay napaka-importante. Kailangan ng suporta para sa pinansyal, para sa ating sarili, Cancer. Ikaw mismo ang gagawa ng foundation para ma-maintain ang kagandahan ng iyong karir. Ito na yung time para tigilan na ang hindi magagandang gawain. Nakikita naman dito na maaaring maalis na yung takot mong nararamdaman, yung mga negative mong nararamdaman. Sa mga hindi inaasahang pangyayari, maaari ang mga sikreto ay malaman. Maaaring ito ay lumabas. Nakikita talaga dito yung iba sa inyo sa kasulukuyan, ang hirap-hirap, ang bigat-bigat ng dinadala. Nahihirapan kang ihiwalay yung iyong marami kang pantasya na dyan ka nahihirapan kung paano mo ihiwalay yung realidad. Minsan ikaw na yung lumuloko sa iyong sarili. Nabubuo kasi yung mga pantasya sa iyong isipan na iyong pinaniniwalaan. Kaya sinasabi dito, Cancer, gising. Ito ang realidad. At alisin mo ang mga insecurities para ma-refresh ang mga issue. Kung meron kang hinihintay na desisyon, ibibigay na sa iyo ang kasagutan. Nakikita na dito ang clarity. Bigla naman. Ito ba yun? Sige nga, bigyan nga natin ng isa. King of Wands. Nakikita dito ang clarity sa iyong career. Ito na muli yung simula. Kaya magkaroon ka na ng kumpiyansa sa iyong sarili para sa iyong bagong direction. At financially, if you have been confused about how to manage your finances, this may start to become clearer. Niwala ka sa iyong instinct pagdating sa iyong financial. Huwag basta-basta magbibitaw ng malaking halaga. Kung mag-i-invest ka, pag-isipang mabuti. Alamin ang mga impormasyon o humingi ka ng advice o guide sa isang taong malapit sa iyo. Katulad ng King of Wands, ito ay may edad na isang lalaki. Makikita mo sa kanya ang mga experience niya sa buhay, ang kanyang confidence, ang kanyang kakayahan sa pagiging leader. Siya ay isang mentor o boss. Kaya kung ikaw ay nag-iisip ng mga business o gusto mong magsimula ng sarili mong business, good omen ito. Nasabi dito na mayroon kang kakayahan na maging success. Nakikita naman dito, Cancer, na magaling kang humawak ng pera. Kaya mong kontrolin. Pero kung ikaw ay baguhan pa lamang sa iyong pinaplano, kailangan mo ng guide. Dahil nandito ang 7 of Water sa iyong near future. Maaaring dahil sa iyong stress, dahil sa iyong takot, maaaring mawalan ka ng confident, ipagpaliban mo na lamang o hindi mo na lamang ituloy ang mga plano mo. Mag-research. Huwag kang matakot, pag-aralan mong mabuti. Huwag kang matakot magsimula. Samahan mo ng matinding pananalig para magkaroon ng katuparan ang iyong mga hinahangad, Cancer. Kailangan mo ng guide sa iyong home, sa iyong money, sa iyong career. Nakikita dito na marami kang plano. Nakikita dito na maaaring ma-stress ka o mahirapan magdesisyon sa iyong career at sa iyong relasyon. Nakikita dito na nagtatalo yung isip mo kaya gusto mong ipagpaliban. Natatakot ka sa maaaring maging resulta ng iyong mga plano. Kaya maaaring mag-urong-sulong ka sa iyong mga desisyon. Maaaring may piliin ka o gagawing desisyon. Kung hindi ka magiging maingat, maaaring magkamali ka dito. Siyang magiging dahilan ng pagkawala. Maging maingat na lamang pagdating sa iyong pinansyal. Tulad ng sinabi kanina, maging matalino ka sa pagpili ng gagawing desisyon. Dahil nakikita dito, pagdating sa iyong karir, medyo maraming problema, maraming negative, na siya makakaapekto sa iyong kumpiyansa, na ikaw ay mai-stress. Dahil ito naman ay near future, paghandaan mo. Gawin mo itong guide. Stay positive dahil ang mga challenges na mararanasan ay temporary lamang. Maaring magkaroon ka ng problema about sa pera o maaring kapusin ka sa pera. Be very careful with money, Cancer.
merong isang babae sa buhay mo na mag-guide sa'yo. Ganon din makinig ka sa kanyang mga advice. I-guide ka nito sa iyong ginagawang plano. Materialistic ang taong ito, Cancer, na nakikita rin naman sa iyo. Ikaw yung taong hindi ka mag-aaksaya ng pera sa mumurahing bagay. Maring i-guide ka ng isang Queen of Cups o isang Queen of Pentacles. Maring ito ay iyong kaibigan, iyong kapatid o ang iyong mother o tita, mother-in-law o sister-in-law. Mga sosyalera ang nakikita dito, Cancer. Maring ito ay mga amiga mo, Cancer. Nandito pa rin ang Five of Pentacles. Nandito na ang Five of Coins. Mag-ingat, Cancer. Magtipid. Maring ikaw ay kapusin sa iyong pinansyal. Kaya mag-ingat sa mga pagkakagastusan o maging maingat, maengganyo sa dalawang ito. Pigilan ang sarili na gumastos ng gumastos. Huwag maengganyo. Kahit marunong kang humawak ng iyong pinansyal, pinapaalalahanan ka o binibigyan ka ng guide para huwag mangyari sa iyo ang mabankrupt, mawala ng malaking halaga, o maghirap, o kapusin. Kung may mga barkada, huwag maengganyong gumastos. Kahit pa nakikita dito na marunong kang humawak ng pera, huwag kang maengganyo sa mga usaping material. Ikaw pa naman yung taong hindi gagastos sa mga mumurahing bagay. Pinapaalaala kung ikaw pa ay unemployment o walang trabaho, iyan ang iyong pagtuunan ng pansin. Kailangan mo talagang maghigpit ng senturon. Maaari naman makahanap ng trabaho pero hindi ka doon magiging masaya. Hindi 100% nandun yung loob mo. Tandaan, lahat ay temporary lamang. Ang mga gagawin mong desisyon ang siyang magiging kapalaran mo. Okay? At iyan ngayon ang iyong naging pagbasa. Gawin mo lamang itong gabay kung iyong nais. Kita-kits po muli. Number 1 Rashi po. Paki-like and subscribe na. Thank you! Bye-bye!